guys! Welcome sa aking YouTube channel, and for today's video, meron naman akong i-share sa inyo kung paano naman natin gamitin ulit si GGives para pambayad sa ibang features ni GCash. So if you want to know more, just keep on watching and don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. So guys, kung hindi mo pa alam si GCash, kung hindi mo pa alam paano gamitin guys, so meron akong mga videos dito sa aking YouTube channel kung paano nyo magagamit si GCash, kung ano mga features niya na dapat nyo malaman. Okay? So, ngayon guys, ay si GGives kasi dati, hindi mo siya pwedeng gamitin pambayad through online. Kasi si GGives, katulad sa isa kong video, pambayad siya sa mismong merchant, sa mismong partner merchant ni GCash. Like example, pupunta ka sa mga shopping mall, sa mga other merchant partner like Jollibee, 7-Eleven, sa food, sa grocery yan. So, pwede mo siyang gamitin doon si GCash. Pero this time, available na rin siya through online. So, paano nga ba siya gamitin guys? Then, paano nga ba yun? Kasi ang pinagkaiba din nila guys, isa pa yung difference nila ni G-Credit. Si G-Credit kasi, as long as meron laman yung G-Credit mo, pwede mong gamitin kay G-Life. Example, meron ka na lang 200. So, ang gagamitin mo or ipangbibili mo sa G-Life worth 200. Pero kay GGives ay meron siyang minimum amount to spend. So, like for example, sa akin, meron siyang minimum na pwedeng gamitin. So, example, ito guys, gagawin natin siya ngayon. So, nandito tayo sa ating GCash account sa may dashboard. And then, click mo yung G-Life. Pagka-click mo ng G-Life, so lalabas na dito yung mga pwede mong bilhin through online. So, meron ditong browse by category. May shop, may food, games, play, watch, and experience, wellness, manage finance, real estate, learn, travel, earn money, and etc. Yan. So, dito guys, pwede kang pumili dito. Example sa food. So, sa food, anong klase? May grocery, restaurant, coffee. Pwede ka mag-order dito, guys. So, example, dito sa fast food, meron ako ditong record kay KFC. So, dito, guys, nakalagay na yung aking address at yung mga other details na kailangan nila kapag magdi-deliver. So, dito, kailangan natin ng current location. So, dito, kailangan natin mag-open ng GPS para ma-trace nila yung location. So, ngayon dito guys, i-confirm lang natin yung ating location. Then, pwede na tayong pumili. For example, i-click mo yung 210. So, dito guys, lalabas 259 sa taas. I-click mo yon para ma-check out. Then, delivery to, delivery time, details, and order summary. After that, click mo yung sa baba, continue to payment. Then, dito napapasok si GCash. Si GCash, kung mapapansin nyo, dito si GCash, G-Credit, and GGives. So, nandito na si GGives sa mga pagpipilian. Dati kasi guys, hanggang G-Credit lang. Then, kung napapansin nyo, hindi siya naka-highlight dahil gaya nga nasabi ko kanina, mapapansin nyo, nakalagay dito is 1,000 minimum purchase amount. So, kailangan mo siyang dagdagan. Kunwari, mag-order tayo more than 200. So, babalik tayo sa menu. Dito tayo sa group meals, i-add natin. So, yan. So, 1,064 na dito guys sa may taas. Click natin yan. I-click mo yung checkout and then continue to payment. Pag nandito ka na sa payment ni GCash, kung mapapansin nyo, naka-highlight na siya. Ibig sabihin, pwede mo na siyang gamitin. So, ganyan ang lalabas guys. Yan, pwede na siyang gamitin. Pero pag hindi, yan. So, ganyan siya guys. Naka-highlight pag hindi siya pwedeng gamitin. Yan. Okay, so ayun lang guys na I hope katulong itong video ko for today. Thank you so much for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye!